Hindi po masama na bigyan pa rin po natin ng halaga yung pong ating mga mahal sa buhay sa puntod. Pero tatapatin ko po kayo. Ano man ang ating dalhin, gaano man kamahal na bulaklak, gaano man kamahal na kandila, gaano man kamahal at kasarap na pagkain ang iaalay natin sa kanila, sa kanilang puntod, useless na po yun. Hindi na po nila maa-appreciate yun. Bagamat hindi po masama yun. Pero, habang nabubuhay ang ating mga mahal sa buhay, ito po yung tamang pagkakataon na ibigay natin yung best appreciation, yung best effort para ipadama sa kanila ang ating tunay na respeto, pagkaalala at pagmamahal. Yan lang po yung paalala ko po sa inyo mga kapatid. Kapagkat sa ganyang pong panahon, mas mabibigyan po natin ng mataas na appreciation ng ating mga mahal sa buhay. Daman-dama po nila yon. Yung lang pong simple, lagi lang pong pangungusap at pakikipag-usap na may paggalang sa kanila. Napakalaking bagay po yun sa mga matanda nating mga mahal sa buhay, sa mga magulang natin. Yun lang pong pagsagot ng may mataas na paggalang, yun lang po na pagsunod sa kanila sa mga tagubili nila. Lalo't higit na hindi na po tayo kailangan pang sabihan. Napakalaking bagay po yun sa ating mga mahal sa buhay. Kaya, I want to encourage to all of you mga kapatid, habang buhay ang ating mga mahal sa buhay, kahit sino pa yan, mas masarap na lalo nating ipadama ang pagmamahal sa kanila. Nakalulungkot po, marami pong mga anak, marami pong mga asawa, mga manugang, mga biyanan, kung kailan po may sakit na po yung kanilang mga mahal sa buhay. Dito po ibibigay yung the best na pagkain, dito po bibigyan ng best time, best effort, kaya lang may sakit na po, huli na po. At isang araw dahil malubha na po yung sakit, bigla na pong pumanaw at doon magpapalahaw ng iyak. Walang masama doon, pero nakalulungkot doon sa mga huling sandali ng buhay ng mga taong iyon. Doon sila nakaranas ng pagpapahalaga at pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, kahit simple lang po ang buhay, ang mahalaga. Magbigay po tayo ng best time, best effort, best respect, best love sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat ang buhay po natin ay maiksi lang po. Life is too short in this world. Marami pong tao takot mamatay. Sa umaga pong ito, tatalakayin po natin yung tinatawag na 3 kinds of death. Marami pong tao ay isang uri lang pong kamatayan ng alam, yung tinatawag na physical death. Pero meron pa pong 2 klaseng uri ng kamatayan. Sapagkat sa umaga pong ito, I want to share about 3 kinds of death. Ipauunawa po sa atin ngayon about the Holy Scripture yung 3 uri ng kamatayan na dapat po nating maintindihan habang tayo nabubuhay. At maraming tao takot mamatay. Lalo tigit yung mga taong hindi pinakasisiguro kung saan pupunta yung kanyang kaluluwa kaya siya takot mamatay. Pero ang mga taong nakasisiguro na kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa, yan po yung handa na, yan po yung always prepare sa kanya pong kamatayan. Kaya po, ito po ngayon yung aking ituturo ngayon sa inyo na napapanahon sapagkat tayo po ay nag-celebrate ng araw ng mga patay noong November 1. Ating pong talakayin ang 3 uri ng kamatayan na napakahalaga po na maunawaan po ng bawat isa po sa atin. At sabi po doon sa aklat ng Mga Ngaral chapter 8 verse 8 na isinulat po ni Solomon. Mga Ngaral chapter 8 verse 8, kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Kaya mga kapatid,
Pag dumating po ang takdang panahon sa isang tao, walang po pwedeng pumigil ng takdang panahon ng kanyang kamatayan. Kahit gaano ka ka-impluwensya, katalino, kayaman, ka-powerful, kapag dumating na yung takdang oras mo mula sa Diyos, hindi yun kayang pigilin ni numan. Kahit ano ang ginagawa mo, kahit nasaan ka pa. Si Michael Jackson, naalala ko, ang gusto niya sa kanyang sarili ay mabuhay siya ng 150 years. Napakarami niyang doktor, nagpagawa siya ng isang tulugan na mayroong sariling oxygen, nakasilyon, natutulog siya doon sapagkat yung box na yung tinutulugan niya, mayroon po yung oxygen na ang effect po sa kanyang katawan ay nagpapahaba po ng kanyang buhay. Doon siya madalas nahihiga para humaba yung buhay sapagkat ang gusto po ni Michael Jackson ay mabuhay siya ng hanggang 150 years. Pero makikita po natin, napakabata po niyang namatay. Hindi niya naipagmalaki ang kanyang kasikatan, ang kanyang koneksyon, ang kanyang mga ipinundar na mga gamit para humaba ang buhay niya. Even ang kanyang kayamanan, hindi po niya nagamit yon. Sapagkat tama po ang sabi ng Biblia, ng Bible, kung papaanong ang hangin na hindi kayang pigilin ni numan, gayon din ang kamatayan pag ito'y dumating, hindi mapipigil ni numan. Ngayon, nakita po natin mula po sa Holy Scripture na hindi po kayang pigilin ni numan ang pagdating ng ating kamatayan. Pisikal. Pero bago po dumating ang kamatayang pisikal, dapat po maunawaan po natin ang tatlong klase ng kamatayan. Yan po yung aking ituturo ngayon sa inyo mga kapatid, the three kinds of death. Ang kauna-unahang pong uri na kamatayan ay yung pong alam na alam natin, yung tinatawag na physical death. Yan po yung huminto po yung tibok ng ating puso. Yung isa sa pinakamahalagang vital parts ng ating pong katawan, na kung saan siya po yung nagpapump, siya po yung bumobomba. Wala pong pati dyan yung ating pong physical na puso. Tibok po yan ang tibok. At kung bakit po yan hindi lumulubay na tumitibok sapagkat siya po ang nagpapump para po yung lahat ng dugo natin ay kanya pong ipump, dumaloy sa lahat ng ating ugat, papunta sa ulo, papunta sa lahat ng vital organs natin sapagkat kapag hindi po yan tumibok, yung pong circulation ng ating dugo sa katawan ay hihinto. Kapag huminto po yan, yung po ang magpapaparalyze po sa atin. Kaya po marami pong napaparalyze sapagkat masyado pong lumalapot yung dugo. Pag lumapot yung dugo, babara po yan sa mga ugat natin. At kapag bumara po yan sa mga ugat natin, hindi po nag-circulate. Kapagkat nahihirapan na po yung puso sapagkat sa sobrang lapot, maaaring yung mga nerves, yung mga ugat, puputok po yan. At kapag pumutok po yan sa parting ulo, sa parting batok, ang magiging cause po niyan ay comatose. Kaya napakahalaga po nung pagbomba, pagtibok ng normal ng ating puso. Kapag huminto po yan, doon natin mararanasan yung tinatawag na kamatayang pisikal. Physical death, the separation of the soul from the natural body. Kapag naranasan po ng isang tao ang kamatayang pisikal, ito po yung time na hihiwalay po yung ating kaluluwa sa ating katawang lupa. At meron pong tatlong parte ang ating katawan, hindi lang po kaluluwa. Yung dalawang part po ay sinabi po doon sa aklat ng Mga Ngaral chapter 12 verse 7. Tingnan niyo po, kapag ang tao ay namatay, anong sabi po ng Mga Ngaral chapter 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. At ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sabi po ng Bible, bago dumating sa punto ang tao na siya'y mamatay, dapat maalala niya ang Diyos. Hindi lang po dapat maalala, dapat po talaga makilala niyang lubusan kung sino ang Diyos. Sapagkat sa panahon na dumating ang kamatayan sa Kanya, ito yung time na yung tatlong part ng ating katawan ay maghihiwa-hiwalay sapagkat meron po itong kanya-kanyang destiny.
Ano po ang sabi? Yung ating pong espiritu na mula sa Diyos, na kung saan nung likhain ng Diyos si Adan, ang unang taong nilikha ng Diyos mula sa alabok, ay hiningahan niya, kaya nagkaroon ng buhay. Yun po yung espiritu ng Diyos. Kaya ang tao po kapag po namatay, babalik po sa Diyos automatic yung espiritong ipinahiram ng Diyos. And then, at ang sabi po doon, yung ating katawang lupa na mula sa alabok, babalik po sa alabok pag tayo namatay. Meron pong isa na hindi binanggit sapagkat wala po siyang specific place na pupuntahan. Hindi gaya po ng espiritu natin, babalik sa Diyos, yung ating katawang lupa, babalik sa alabok, pero yung ating kaluluwa, dalawa po ang pupuntahan niyan. Walang hanggang buhay sa piling ng Diyos at walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na bago dumating ang kamatayang pisikal sa buhay ng bawat isa po sa atin o sa bawat isang tao, napakahalaga na maalala niya, makilala niya, makapagbalik loob siya sa Diyos. Kasi mapapahamak ang kanyang kaluluwa kapag namatay siya na hindi siya nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ikalawang uri ng kamatayan na kailangan po nating maintindihan, yung tinatawag na spiritual death. Ito po yung buhay na pisikal pero patay sa espiritu. Patay sa harap ng Diyos, itong mga taong ito. Spiritual death, separation from God because of sin. Ito yung mga tao na buhay pisikal, pero hiwalay sa Diyos. Walang koneksyon sa Diyos, walang access sa Diyos sapagkat dahil sa kasalanan. Namumuhay sa kasalanan. Hindi pa nararanasan ang tunay na kapatawaran mula sa Diyos, sa ating Panginoon. Kaya siya po ay tinatawag na spiritual death. Tingnan niyo po, para maintindihan niyo po mga kapatid, sa book of Ephesians chapter 2 verse 1, sabi ni Pablo ng kanyang sulatan ng mga kapatid sa lungsod ng Epeso during that time, sabi niya sa kanyang sulat sa mga kapatid sa Epeso, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. At niyo po mga kapatid, ang kanya pong sinulatan ng mga unang mananampalataya sa lungsod ng Epeso. Ang sabi niya sa kanyang sulat, noong una, kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsuway at kasalanan. Spiritual death, yung po tinutukoy ni Pablo. Ang mga taong namumuhay sa kasalanan, ang mga taong patuloy na sumusuway sa kalooban ng Diyos, sila po ay spiritual death sa harap ng Diyos. Wala po siyang access. Yun po yung nakalulungkot. Ito po yung hindi alam ng napakaraming tao pero may relihiyon. May kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang pananampalataya. Napakasigasig sa kanyang pananampalataya pero ang nakalulungkot, ibinibigay ang buhay, ibinibigay ang oras sa kanyang pagsunod, sa kanyang sariling relihiyon. Pero ang nakalulungkot, nagpapatuloy sa pagkakasala, nagpapatuloy sa pagsuway sa kalooban ng Diyos. Ito pala yung mga taong spiritual death. Kaya hindi niya mararanasan ang tunay na galaw ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya mararanasan ang tunay na biyaya ng Diyos sapagkat siya'y patay sa harap ng Diyos. Putol ang kanyang koneksyon sa Diyos. Wala siyang access sa Diyos sapagkat siya nga po ay spiritual death. Napakapalad po natin mga kapatid sapagkat tayo po ay nalaman po natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nalaman po natin ang mga bagay na karumal-dumal na ginagawa sa harap ng Diyos. At nakilala po natin ang ating Panginoon bilang personal Lord and Savior at daan, katotohanan at buhay na walang hanggan.
Kaya ating pong palakpakan ng ating Panginoon. Yan po yung isang napakalaking naging advantage ng bawat isa po sa atin. Na dati po tayo po ay may kanya-kanyang relihiyon nung araw. Napakasisigasig po natin. Nagbibigay din po tayo ng oras ng panahon. Grabe din po yung ginagawa po natin mga pagsunod doon sa ating mga dating relihiyon. Pero dahil tayo po'y patuloy pong sumusuway sa kalooban ng Diyos at patuloy pong namumuhay sa kasalanan, tayo po pala'y patay espiritual sa harap ng Diyos. Kaya hindi natin maranasan nung araw yung tunay na kapayapaan, yung tunay na kasiyahan, yung tunay pong kaaliwan, parang laging kulang. Dahil nga po, yung po ang dahilan. Nung araw, lahat tayo patay spiritually sa harap ng Diyos. Bagamat buhay, humihinga na literal, pero yung ating espiritu ay walang koneksyon sa Diyos. Yan po ang ikalawang klase ng kamatayan. Sa aklat po ng Ephesians chapter 2 verse 5, tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa. Dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sino po yung bumuhay sa atin sa espiritual? Walang iba kundi ang ating pagtanggap at pagkilala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nung panahon na tayo sumusuway, namumuhay sa kasalanan, pero mapalad tayo sapagkat isang araw nakapakinig tayo ng salita ng Diyos ng mabuting balita. Mapalad tayo sapagkat merong mga ngaralan na pakinggan po natin, na ituro po sa atin, na pakinggan po natin ang tamang mabuting balita patungkol kay Kristo. Napakapalad po natin sapagkat pinadalhan po tayo. Gumalaw ang Diyos sa atin. Nabuksan ang ating mga saradong isipan. At dahil po sa mabuting balitang ating napakinggan patungkol kay Kristo, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 5, tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Kaya mga kapatid, ito po yung isa na dapat po natin lagi pong ipinagpapasalamat sa Diyos. Kasi kundi po tayo nabuhay sa Espiritu, o hindi po tayo nakapakinig at tumanggap at kumilala, sumampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mabuting balita, hindi po tayo mabubuhay sa Espiritu. Kaya po mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat naranasan po natin ang muli pong mabuhay sa Espiritu. Sapagkat noong araw, bagamat meron tayong relihiyon, pero po tayo sama-samang patay sa harap ng Diyos. Spiritual death. Wala tayong koneksyon. Wala tayong access sa Diyos. Pero dahil sa ating Panginoon, kaya ngayon nakatatawag tayo ng Ama, Ama, sapagkat dahil sa biyaya at kabutihan ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pwede ba nating alayin ang the best clap offering ang Panginoon? Kaya po mga kapatid, yan po ang isang dahilan kung bakit kailangan talaga lagi natin pinasasalamatan, pinapupurihan, sinusunod, pinararangalan ng Diyos sapagkat dahil sa kanyang kagandahang loob na ipinadama sa atin. Sapagkat tayo po ay muling nabuhay sa Espiritu. Sapagkat kung hindi po tayo nabuhay sa espiritual na pagkabuhay, wala pong saysay lahat ang ating gagawing panalangin. Lahat ng ating gagawing panalangin po ay hindi makakaabot sa trono ng makapangyarihan Diyos sapagkat wala nga po tayong access, sapagkat tayo po ay spiritual death sa harap ng Diyos. Di natin mararanasan ang grace and mercy ng Diyos. Pero dahil tayo po ay muli pong nabuhay, muli pong isinilang, muli pong nagkaroon ng tamang pananampalataya, ngayon po, napakahalaga po ng ating mga magiging daing, magiging mga panalangin, mga pagsamo at mga pagkasalamat sapagkat ito po ay isang mabangong samyo sa harapan ng Diyos sapagkat tayo po ay bukas ang ating access sa trono ng makapangyarihan Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, napakapalad po natin.
Matthew chapter 8 verse 22, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. During that time, meron pong isang alagad na nagpapaalam sa ating Panginoon. Panginoon po, pwede po bang umuwi ako muna? Sapagkat gusto ko muna pong umuwi sapagkat namatay yung isang mahal ko sa buhay. Siya po isang alagad ng Panginoon. Uuwi siya muna, nagpapaalam siya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, nung nagpapaalam siya, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ipaubaya mo na lang sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Ililibing yung patay at yung mga maglilibing patay sa harap ng Diyos. Sino may sabi niyan? Ang Panginoong Hesukristo. So makikita po natin yung ililibing patay na literal. Pero yung maglilibing patay sa espiritual. Walang koneksyon, walang access sa Panginoon. Kapagkat sila po ay walang tamang pananampalataya. Sila po'y namumuhay sa kasalanan. Sila po'y patuloy pong sumusunod sa Diyos. Sumusuway sa Diyos. Kaya mga kapatid, mismo ang ating Panginoon Kristo nagsabi, sumunod ka sa akin. Hayaan mo na lang ilibing nila. Hayaan mo na lang ilibing ng mga patay ang kanilang patay. Kaya makikita po natin mga kapatid, napakahalaga po nung pagsunod sa ating Panginoon. Katanggap-tanggap yung pagpapaalam ng kanyang alagad, pero pinigil siya ng kanyang Panginoon, ang ating Panginoon Jesus. Alam niyo po kung bakit po hindi sa pinayagan ng Panginoon? Kasi nga po, itong taong namatay, nung nabubuhay, walang koneksyon sa Diyos. Yung mga mahal sa buhay, nung taong namatay, itong mga taong ito, wala ding koneksyon sa Diyos. Walang tamang pananampalataya. Kaya hindi pinahalagahan ng Diyos yung mga taong ito. Pero alam niyo po bakit naniniwala kung yung taong namatay na yon ay may tamang pananampalataya sa Panginoon at yung kanyang pamilya ay may tamang pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po ba, nung mamatay po si Lazaro, nung mabalitaan ng Panginoon, dahil ito pong si Lazaro at yung kanyang mga kapatid si Marta at si Maria ay mga mananampalataya ng ating Panginoon, tagasunod. Nung malaman ng Panginoon na si Lazaro ay patay na, pinuntahan pong personal ni Jesus ang libingan ni Lazaro at muli po niyang binuhay. Bakit po ganun ang approach ng ating Panginoon? Kasi po mahalaga sa ating Panginoon ang mga taong namatay na may tamang pananampalataya sa Kanya. Hindi po sa wala po siyang pagpapahalaga sa mga taong namatay. Pero makikita po natin ang malaking kaibahan. Kapag ikaw ay isang taong namatay ka sa pagsunod, sa tamang pananampalataya, sobra kang pahahalagahan ng Diyos. Nakita niyo po, personal pong pinuntahan ng Panginoon kahit napaka-busy, napaka-abala ng ating Panginoon. Nakalibing na po si Lazaro. Sabi po ng Panginoon, tanggalin niyo ang takip ng kanyang libingan. Sabi po ng mga kapatid ni Lazaro, sila Marta, sila Maria, Panginoon, ilang araw na po nakalibing yan, umaamoy na po yan. Umaalingasaw na po yung bangkay ni Lazaro. Ano po sabi ng Panginoon? Tanggalin niyo. Di ba kayo naniniwala sa magagawa ng Diyos? Kaya nung tinanggal nila, dumulog ang Panginoon sa kanyang ama.
at tinawag si Lazaro. Si Lazaro po'y nababalutan ng telang puti, ng kayong lino mula ulo hanggang paa. Bumangon si Lazaro. Yun po yung isang kamangha-mangha na ginawang himala ng ating Panginoon na bumuhay ng patay. At ang binuhay niyang namatay ay ang isang taong totoong tapat na sumusunod sa Kanya. At yung mga kapatid na to ay mga tagasunod din niya. Kaya makikita po natin sobrang pagpapahalaga ng ating Panginoon hanggang sa huling sandali, hanggang kamatayan. Kapag meron kang tamang relasyon sa Diyos at meron kang iginawa na tapat na pagsunod sa Panginoon, kahit patay ka na, sobra kang pahahalagahan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yung mga tao nung nabubuhay, patuloy na sumusuway, patuloy na walang ginagawang pagsunod sa Panginoon, patuloy na binabaliwala ang Diyos, patuloy na mumuhay sa kasalanan. Sabi ng Panginoon, huwag ka nang umuwi. Hayaan mo na lang maglibing sa kanila ang mga patay sa kanilang patay. Bakit po ganon? Kasi nga po yung mga taong iyon ay walang ginawa na pagsunod at patuloy na sumusuway at patuloy na mumuhay sa kasalanan. Kaya totally walang access, walang koneksyon sapagkat lahat sila spiritually dead. Kaya mga kapatid, napakahalaga po sa isang tao na siya po'y hindi mamamatay spiritual sa harap ng Diyos. Napakahalaga po mga kapatid na habang nabubuhay tayo, tayo po'y buhay sa espiritu sa harap ng Diyos. At ang mga taong buhay sa espiritu, ito yung mga taong totoong nakilala ang Panginoon, totoong sumusunod sa Panginoon, totoong pinapahalagahan ng Panginoon. At kapag anuman ang kanyang sitwasyon, anuman ang kanyang kalagayan, hanggang siya'y patay na, hindi sa kayang kalimutan ng ating Panginoong Hesukristo. Pahahalagahan at pahahalagahan siya. Gaya po ng ginawa ng ating Panginoon kay Lazaro, kay Marta at kay Maria. Colossus chapter 2 verse 13, kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama si Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Tayo po'y kabilang sa mga hintil. Hindi po tayo kabilang sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo po, ang mga Jewish people po, ito po yung chosen people of God. Ito po yung mga Israelites. Dahil hindi po tayo mga Hudyo, tayo po'y kabilang sa mga Gentile. Pero dati po tayo mga patay sa espiritual dahil sa ating mga pagsuway, dahil sa ating mga kasalanan. Pero salamat sa Panginoon, muli tayong binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit lagi po tayong nagse-celebrate, kung bakit lagi po tayo nagtitipon-tipon, nagsasama-sama, sapagkat kapag naintindihan po natin, bakit na ba tayo kailangang mag-celebrate? Bakit na ba tayo kailangang magpasalamat, magpuri? Sapagkat dati po nung araw, tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, pero naranasan po ating muli tayong binuhay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya worth it po mga kapatid, kung bakit lagi po tayo na nagpapasalamat, nagpupuri, sumusunod, sapagkat kung hindi po tayo binuhay ng Panginoon, kung hindi po tayo kinahabagan ng Diyos, kung hindi po tinaranasan yung biyaya at grace ng Diyos, malamang hanggang ngayon po, oo, meron tayong relihiyon, pero sayang lang po lahat yung ating ginagawang sacrifices. Maaaring isa po tayo sa lumalakad ng paluhod,
mula doon sa pintuan hanggang doon sa altar. O maaaring isa po tayo sa nagpapasa ng krus kapag mahal na araw at nagpapalo po tayo ng bulyos. Nagdurugo yung ating mga balat sapagkat yung ating paniniwala sa pamamagitan po ng taon-taong ginagawa natin yon, doon tayo lilinisin, doon tayo papatawarin ng Diyos. Pero sabi nga po, dahil sa mga latay, dahil sa dugo ng ating Panginoon, na natikis doon sa bundok ng Kalbaryo, binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang kailangan na lang po natin gawin, tanggapin siya, sampalatayanan siya, sundin siya, at magpasimula tayong tumalikod sa lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Yun lang po mga kapatid. Yun po yung tunay po na mabuting balita na dapat po ay maintindihan at maunawaan ng napakaraming tao. Na hindi mo na kailangan pang pahirapan yung sarili mo. Hindi mo na kailangan pang ulitin yung ginawa ng Panginoon. Nakalulungkot, maraming tao taon-taon nagpapapako sa krus ng literal. Inuulit pa yung ginawa ng ating Panginoon na akala nila yun ang daan para sila'y patawarin. Wala po tayong mababasa sa Bible na kailangan nating ulitin ang ginawa ng Panginoon. Ang sinasabi ng Bible, ang sumampalataya at tumanggap sa Panginoon ay makakaranas ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At kailangan niya magbalik loob, kailangan niyang talikuran ang kanyang kasalanan at patuloy na sumunod sa ating Panginoon. Kaya napakapalad po sapagkat yan po naging dahilan kung bakit po tayo muling nabuhay. Spiritual. 1 Timothy chapter 5 verse 6, ngunit ang babaeng balon na nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Sinabi po yan ni Pablo. Ang isang babaeng balon na patuloy po nabubuhay, namumuhay sa kalayawan, ay maituturing ng patay. Ang tinutukoy po ni Pablo dyan is spiritual death. Hindi lang po babaeng balo, lalaking balo. Hindi lang po lalaking balo, kahit sinong babae, lalaki, matanda, bata na nabubuhay sa kalayawan ay itinuturing na patay, spiritual death sa harap ng Diyos. Ano po ba yung kalayawan? Yan po yung pamumuhay sa takbo ng mundo. Kung ano po yung takbo ng mundo, nakikiayon tayo. Kung ano po yung hilig ng laman, nakikiayon po tayo. Sabi po ng Bible, ang isang babae, ang isang balo na nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Kaya mga kapatid, aware po tayo. Ano man po ang estado natin sa buhay. Bata ka man, matanda ka man, balo ka man, professional ka man. Ano ang estado mo sa buhay ngayon? Papaano mo ginagamit ang buhay mo? Papaano pinatatakbo ang buhay mo? Papaano mo inuubos ang oras mo sa bawat araw? Ginagamit mo ba yung buhay na yan para patuloy na sundin ang kalooban ng Diyos, para patuloy na parangalan ng Diyos? O ginagamit mo yung buhay na yan para patuloy ka lang mamuhay sa kalayawan ng mundo? Patuloy lang ubusin mo ang panahon at oras mo sa mga bagay na walang kabuluhan sa ibabaw ng mundo na kahit kailan ay hindi nakapagbibigay ng karangalan, kapurihan sa Diyos. Ang mga tao po pala na nabubuhay sa kalayawan ay itinuturing ng patay sa harap ng Diyos. Spiritually dead. Isaiah 59 verse 2. Tingnan niyo po ang mararanasan ng isang taong patuloy pong patay sa espiritual dahil siya po'y namumuhay sa kasalanan. Sabi po ni Prophet Isaiah 59 verse 2, ngunit ang sala mo
ang nagiging dahilan kaya hindi marinig ang dalangin mo at siya rin ang dahilan sa paglalayo ninyo. Maraming tao nagtatanong, bakit hindi parang tinutugon? Bakit parang hindi sinasagot ng Diyos yung kanyang mga daing, yung kanyang mga panalangin? Yan po yung daing ng napakaraming tao dumating po sa punto na nagagalit na po sa Diyos. Sinusumpatan na po yung Diyos sapagkat sinasabi niyang wala kang kwentang Diyos. Lahat ng panalangin ko sa iyo, wala kang tinutugon. Pero makikita po natin sa sinulat ni Prophet Isaiah, itong mga taong itong patay sa espiritual sapagkat patuloy pong namumuhay sa kalayawan, namumuhay sa kasalanan, patuloy pong sumusuway sa kalooban ng Diyos. Kaya pala, yan pala yung dahilan kung bakit hindi tinutugon ng Diyos yung mga panalangin nila sapagkat sa kanilang patuloy na pamumuhay sa pagkakasala. At kung bakit hindi po nila nararanasan ang presensya at pagsama ng Diyos dahil sa kanilang patuloy na pagkakasala. Yan po ang consequence ng mga taong ayaw talikuran, ayaw talikdan, ayaw hintuan ang kanyang ginagawang kasalanan at nagpapatuloy sa kamunduhan. Mararanasan niya ang hindi pagtugon ng Diyos kahit anong gawin niyang panalangin. At kahit kailan hindi niya mararanasan ang pagsama, ang pag-iingat at gabay ng Diyos. Kaya mga kapatid, yan po ang napakalaking epekto sa buhay ng isang tao na hindi niya alam siya pala'y patay sa espiritual. Spiritual death. Napakaraming tao ang alam lang na uri ng kamatayan ay physical death. Pero yung ikalawang uri ng kamatayan na tinatawag na physical death, hindi niya po yun alam. Pero tayo, mapalad tayo. Ibinubukas ng Diyos ang ating mga isipan. Ibinubukas ng Diyos ang ating mga pangunawa, ang ating mga puso, para ipaalam sa atin ang katotohanan ito na hindi tayo dapat makaranas kahit minsan, kahit sandali ng tinatawag na spiritual death. Maging maingat po tayo mga kapatid. Baka dumating po isang araw sa atin, di natin alam na tayo pala ay patay na sa espiritu. Sa anong dahilan? Sapagkat dumating sa point na nagbalik ka uli sa pagsuway, sa paglihis, at nagbalik ka uli sa kasalanan. Wag po nating pakakaasamin, pakakanaisin na muli po balikan natin yung ating mga dating ginagawa sa mundong ito nung wala pa po tayong tamang pagkaunawa at relasyon sa Panginoon. Sapagkat kapag yun po'y nangyari, yun ang magiging dahilan na mapuputol ang ating koneksyon, ang ating access sa Panginoon. Sapagkat bagamat buhay ka sa pisikal, pero yung spiritual ay mamamatay. Pero pansinin niyo po, yung mga taong buhay na buhay sa espiritu, wow, huwag kang madidikit. Huwag kang madidikit sa mga taong buhay na buhay, alive na alive sa espiritu. Para kang nakukuryente, para kang nagaground. Sapagkat grabe po yung presence ng Panginoon sa kanila. Bakit? Kasi talagang sinasamahan sila ng Espiritu ng Diyos. Pero yung mga taong patay sa Espiritu, napakahirap po na makasama yung mga taong patay sa Espiritu. Isang araw baka maimpluwensyahan kanyan. Isang araw kung ano yung kanyang espiritu, baka mahingahan kanyan. Kaya mga kapatid, aware po tayo
na manatili po tayong patuloy po nag-aalab, patuloy po nag-aapoy, patuloy pong buhay na buhay sa tinatawag na spiritual dimension. Kaya yan po ang ikalawang uri ng kamatayan. At ang ikatlo po, ito po yung nakatatakot na maranasan ng isang tao. Yung tinatawag na eternal death. Ito po yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Ang una pong kamatayan, yung pong pagkamatay na pisikal. At yung pong ikalawang kamatayan, ito po yung walang hanggang kamatayan. Spiritual death, eternal death, napakahirap pong itong maranasan. Eternal death, eternal separation from God because man choose to remain separated from God in sin. Ang tinatawag pong eternal death ay walang hanggang pagkahiwalay mula sa Diyos sapagkat mas pinili ng tao na siya ay humiwalay at manatili sa Diyos dahil sa kasalanan. Ito po yung mga tao na kahit meron pong umaakay sa Kanya. Ito po yung mga taong kahit nakapakinig ng mabuting balita, inignore, binaliwala. Ito po yung mga taong kahit mayroong nag-aakay sa Kanya, pero binaliwala yung mga tao. Mas pinili niyang manatili sa pagkakasala. Kapag yung taong ito'y biglang namatay, ang kanyang kahahantungan ay walang hanggang kamatayan. Eternal death. Ano po sabi ng Matthew chapter 10 verse 28? Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Maraming tao takot mamatay. Pero maraming tao hindi takot sa Diyos. Yan po yung tinutumbok, yan po yung context ng Matthew 10:28. Huwag tayong matakot sa kamatayan. Ang dapat nating katakutan ay yung Diyos na may kakayahang pumatay hanggang doon sa impyerno. Kapag tayo takot sa Diyos, tiyak tayo po'y patuloy po mabubuhay na sumusunod sa Panginoon. Kaya po, sabi po ng Matthew chapter 25 verse 41 to 46, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pa sa apoy na di mamamatay at inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sabi po ng Panginoong Hesus. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Verse 44, at sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. It is eternal death. Ito yung mga tao na nabubuhay pa sa lupa. Sinasabi ng Panginoon, pasaapoy kayo na hindi namamatay. Sapagkat ako'y nagutom, hindi nyo pinakain. Ako'y nauhaw, hindi nyo pinainom. Ako'y nagkasakit, hindi nyo dinalaw. Ako'y walang maisuot, hindi nyo pinaramtan. Ako'y nabilanggo, hindi nyo man lang pinuntahan. Sumagot yung mga taong ito, Panginoon, kailan ka po namin nakita na nagutom, di namin pinakain? Nauhaw, di namin pinainom. Nagkasakit, di namin dinalaw. Nabilanggo, di namin pinuntahan. Walang maisuot, di namin pinaramtan. Kailan po yun? Sabi ng Panginoon.
nang gawin nyo yan sa pinakahamak na mga ito, ito'y sa akin nyo ginawa. So mga kapatid, meron pong pinpoint ang Panginoon na mga taong mahalaga sa Kanya. Ang tanong, sino kaya itong mga taong mahalaga sa Kanya? Na kung ano pala yung ating ginagawa sa mga taong ito, ito'y sa atin niya, ito'y sa Kanya nating ginagawa. Siya ang may sabi no. Titiyain ko po sa inyo yung mga taong tinutukoy niya, ito yung mga taong napakalapit sa puso ng Panginoon. Like Lazaro, like Marta, like Maria, napakalapit sa puso niya. Kaya mga kapatid, aware po tayo doon sa mga taong napakalapit sa Diyos. Aware po tayo sa mga taong talagang kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat kung ano pala ang sitwasyon ng mga taong kinalulugdan ng Diyos, at kung ito'y binabaliwala mo siya. Kung ito'y pinagmamalasakitan mo, ang Panginoon din ang pinagmamalasakitan. Kaya sabi niya sa mga taong mapupunta sa walang hanggang kamatayan, eternal death, doon kayo sa apoy na hindi mamamatay. Sapagkat ako'y nagutom, hindi nyo pinakain. Ako'y nauhaw, hindi nyo pinainom. Ako'y walang maisuot, hindi nyo pinaramtan. Ako'y nagkasakit, hindi nyo dinalaw. Nagtataka yung mga taong ito kung sino yun. Kaya sabi ng Panginoon, ano man ang ginawa nyo sa pinakamanga hamak na mga ito, ito'y sa akin nyo ginawa. Ang tanong, sino kaya yun? Yung mga taong pinakahamak sa harap ng Diyos. Ito po yung mga taong kinalulugdan ng ating Panginoon. Dito po sa aklat ng Matthew 10:42 may sinabi ang Panginoon. Tingnan niyo po, sabi niya, at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Sino po yung pinipinpoint ng Panginoon dito? Sa Matthew 10:42, yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga disciple. Kaya sabi ko nga po sa inyo, itong mga alagad ng Panginoon, kahit mga hamak, minamaliit, pero ito'y napakalapit sa puso ng Panginoon. Anuman ang ating ginagawa sa mga hamak na alagad ng Panginoon, lingkod ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ito'y sa akin nyo ginagawa. Ang Panginoong Hesus ay hindi na po natin makakaharap ng personal. Hindi po natin maipapadama ng personal sa Kanya yung pagmamahal natin sa Kanya, pagpapahalaga natin sa Kanya. Pero sinabi niya, ano man ang ginagawa nyo sa pinakahamak na alagad ko, ito'y sa akin nyo ginagawa. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yung lahat ng ginagawa nating approach sa mga alagad ng Panginoon sa ating kapanahunan. Napakahalaga po kung ano po yung ating personal laging approach. Nakatalikod man yan, nakaharap man yan sa mga hamak na lingkod ng Diyos, sapagkat lahat pala ng ating approach at ginagawa sa kanila
ay sa Panginoon natin ginagawa. Pahahalagahan niya ng Diyos. Hindi yan babaliwalain ng Diyos. Kaya sabi ng Lord, ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isang maliit na ito dahil ito'y alagad ko, titiyakin ko sa inyo, tatanggap kayo ng gantimpala. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng isang basong tubig na malamig? Sa mas malalim na kahulugan, ang isang tubig na malamig ay napakalaking kaginhawahan sa isang taong sobrang nauuhaw. Anuman ang ating ginagawa sa pinakahamak na mga alagad ng ating Panginoon, yan ay ating pong binibigyan ng taus-pusong pagpapahalaga, pagmamahal, hindi lang pala sa Kanya natin yung ginagawa, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, napakahalaga po. Kapag tayo po ay nakakakita, nakakadaupang palad ng kahit sinong alagad ng Panginoon, napakahalaga po na meron tayong ginagawa. Best approach, best effort, best appreciation. Dahil parang ang ating Panginoon na rin pala ang ating ginagawan kapag anuman ang ginagawa natin sa pinakahamak na alagad ng Panginoon. Pahayag chapter 2 verse 11, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Ito po yung eternal death. Ang sino mang magtatagumpay ay hindi dadanas ng tinatawag na eternal death. Mga kapatid, kailangan po natin magtagumpay. Sabi ko nga po sa inyo, itinuro ko na po sa inyo yan, tayo po ay may battle, may spiritual battle. Tinuro ko po sa inyo ang mga spiritual weapon. At kailangan nating maging mananagumpay sapagkat kapag hindi tayo nagtagumpay sa ating laban, maaaring maranasan mo ang ikalawang kamatayan o yung eternal death. But the moment na tayo po ay naging victorious, hindi natin mararanasan ang tinatawag na eternal death. At meron po mga spiritual weapon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yan po ay itinuro ko na po sa inyo kung paano natin gagamitin ang mga spiritual weapon. Kaya sapagkat napakahalaga po ang ating pagiging managumpay. Revelation chapter 14 verse 9 to 11, sumunod sa ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito ay tumatanggap ng tatak sa kanyang kamay o noo, ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay walang kapahingahan ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang sinumang tumanggap ng kanyang tatak. Walang hanggang pagdurusa, walang hanggang kirot, pait, kahirapan ang dadanasin ng mga taong makakaranas ng eternal death. Ito yung mga sumamba sa halimaw. Ito yung mga nagpatak ng kanilang kamay. Ito yung mga sumamba sa larawan doon sa mga panahon ng Antichrist. Kaya mga kapatid, napakapalad natin sapagkat ang ating sinasamba ay walang iba kundi ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya tayo po ay meron pong assurance na hindi natin mararanasan ang tinatawag na eternal death. Revelation chapter 20 verse 11 to 15,
Pagkatapos ito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon na para mang lupat langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Verse 12, at nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat, binuksan ang mga patay, binuksan ang isa pang aklat at ang aklat ng buhay, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Gaya na nasusulat sa mga aklat, iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ng ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya napakahalaga po mga kapatid na yung ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Sapagkat ang itatapon sa lawang apoy, ito yung walang hanggang kamatayan, ay ang mga taong hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, makikita po natin na ang mararanasan ng mga taong makakaranas ng walang hanggang kamatayan ay napakahirap. Sino-sino po ang itatapon dito? Sino-sino po ang ibubulid sa lawang apoy sa impyerno? Sabi ng Revelation chapter 21 verse 8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, lahat ng mga taong itong namumuhay sa kasalanan, sa huling panahon, sila po'y ibubulid sa naglalagablab na asupre o lake of fire. Ito po yung tinatawag na eternal death doon sa impyerno. Kaya po, napakahalaga po mga kapatid, sa buhay ng isang tao bago siya mamatay, tunay niyang makilala, tunay niyang tanggapin, at tunay siyang tumalikod sa kasalanan sapagkat nakakarimarim ang mararanasan ng mga taong hindi po tumalikod sa kasalanan, hindi po nakilala ang ating Panginoon. Pahayag chapter 22 verse 15, last verse, subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Mapapansin po natin laging kasama yung mga sinungaling. Maski po nung nakaraan linggo, lagi pong binibigyan diin yung mga sinungaling. Ang kasinungalingan po ay isang napakatinding worst character sa buhay ng isang tao. Kaya tayo po mga kapatid ay nagkaroon na po ng bagong puso, bagong isipan. Kaya pakaingatan na po natin talagang tayo po ay mamuhay sa kasinungalingan. Sapagkat ang isang katangian na mapupunta sa impyerno, ibubulid doon sa naglalagablab na pugon, apoy, ay yung mga taong sinungaling, mga mamamatay tao, mga nangangalunya, mga mangkukulam, mga buhong, sabi po ng Bible. Pero mapalad ang bawat isa po sa atin sapagkat tayo po ay naranasan natin ang isang bagong buhay, isang buhay na ganap sa pamamagitan ng ating Panginoon.